Hello mga kapatid, pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Aming Ama sa langit, aming Amang banal, nagpapasalamat na naman kami Lord. Dahil una, ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang aming katawan. Binigyan na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Unang-una yung makarinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga salita. Maraming salamat Lord dahil magagawa na naman namin ang aming mga dapat gawin. Samahan mo po kami, gabayan mo po kami Lord, turuan mo po kami upang lahat ng aming gagawin ay maging maayos at kalugod-lugod sa iyo Lord. Samahan mo po kami sa pag-aaral namin ito Lord God. Buksan mo po yung aming puso't isipan. Turuan mo po ako, samahan mo po ako upang puro salita mo lamang Lord ang lumabas sa aking bibig. Ama, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka, kasama ka namin. Muli ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat. Mga kapatid, nandito pa rin tayo sa 2 Kings. Pero nandito na po tayo sa chapter 21. Pero bago tayo mag-umpisa, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago po pang mga i-upload. Salamat po, salamat mga kapatid. Mga kapatid, nandito nga po tayo sa chapter 21 ng 2 Kings. Ihanda na po natin yung ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 21, ito po ay may pamagat na si King Manasseh ng Judah. 12 years old si Manasseh nung maging hari siya ng Judah. 55 years siya nga nagari sa Jerusalem. Si Hephizibah o Hephizibah ang nanay niya gumawa. Sabi rito, gumawa niya yung ginawa niya yung kung anong masama sa paningin ni Lord, katulad din ng mga sabi rin, nakakasuklam na pamumuhay. Una pa lang mga kapatid, ginawa niya yung masama at mga nakakasuklam na mga bagay, no? Sabi pa rito, nakakasuklam na pamumuhay ng mga bansang pinaalis ni Lord sa harapan ng Israel. Tinayo uli ni Manasseh ang mga altar sa mataas na lugar na pinagiba ng tatay niyang si Hezekiah. Nagpagawa siya ng mga altar para kay Baal at ng ribulto ni Asherah, gaya ng ginawa ni King Ahab ng Israel. Nag-worship at nag-serve siya sa lahat ng nakikita sa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan sa temple, ang lugar na pinili ni Lord nung sinabi niyang sa Jerusalem i-worship ang pangalan ko. Nagpagawa rin siya ng tig-isang altar para sa lahat ng nakikita sa langit dun sa loob ng 2 courtyard ng templo ni Lord. No, kasuklam-suklam mga kapatid. Lahat pinatayo niya. Lahat ng yung mga Diyos-Diyosan, si Baal, si Asherah, lahat ito ginawa ni Manasseh. Sabi pa dito, sinunog niya ang anak niyang lalaki bilang handog na, sabi rito, bilang handog
nag-practice siya ng magic at pangkukulam. Nag-consult siya sa mga manghuhula at sa mga taong kumakausap sa kaluluwa ng mga patay. Diba? Sobrang kasuklam-suklam ang ginawa ni Manasseh, mga kapatid, no? Sinunog niya yung kanyang anak, sumangguni sa mga manghuhula, sa mga kumakausap sa mga namatay, na talagang ayaw ng Diyos ito. Kasuklam-suklam ito para sa kanya. Sabi pa dito, kumausap sa kaluluwa ng mga patay. Napakasama ng mga ginawa niya sa paningin ni Lord, kaya sobrang nagalit ito kay Manasseh. Nilagay niya sa loob ng temple ang, sabi dito, pinaukit niyang rebulto ni Asherah. Ito ang templo na tinutukoy ni Lord nung sinabi niya kina David at Solomon, forever na i-worship ang pangalan ko dito sa temple na ito at sa Jerusalem. Napili ko mula sa 12 tribes ng Israel. Hindi na ako papayag na mapalayo pa silang muli sa lupaing binigay ko sa mga ancestor nila kung susundin nilang mabuti ang mga utos ko at ang buong law na binigay sa kanila ng servant kong si Moses. Pero hindi sila nakinig. Niligaw sila ng, sabi rito, nililigaw sila ni Manasseh para gumawa ng masamang bagay na mas matindi pa kaysa sa mga nagawa ng ibang bansang winasak ni Lord sa harapan ng Israel. Mas matindi pa ang ginawa, mga kapatid. Verse 10, nagsalita si Lord gamit ang mga prophets na servant niya. Sobrang nakakasuklam ang mga ginawa ni King Manasseh ng Judah. Mas masama pa yun kaysa sa lahat ng ginawa ng mga Amorites. Hiningkayat pa niya ang Judah ng magkasala at mag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Kaya akong, ito pakinggan niyo mga kapatid, verse 12, kaya akong si Lord, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Israel ay magdadala ng matinding disaster sa Jerusalem at Judah. Babalitaan ito o mababalitaan ito ng iba at kikilabutan silang lahat. Paparusahan ko ang Jerusalem gaya ng ginawa ko sa Samaria. At sa angkan ni Ahab, aalisin ko ang mga, sabi rito, naninirahan sa Jerusalem gaya ng paglilinis ng isang pinggan. Pupunasan ko ito at itataob. Pagkatapos, itataboy ko ang mga maiiwang buhay at ibibigay ko sila sa mga kalaban nila. Magiging mga bihag sila at kukunin ng lahat ng kalaban ang lupain nila. Gagawin ko ito dahil sa kasamaan nila at dahil sa ginalit nila ako mula pa nung lumabas sa Egypt ang mga ancestor nila hanggang ngayon. Verse 16, isa pa, napakadaming inosenteng tao ang pinapatay ni Manasseh, kaya dumanak ang dugo sa mga lansangan ng Jerusalem, bukod pa ito sa pagtulak niya sa Judah na gawin ang masama sa paningin ni Lord. Talagang masasabi ko mga kapatid na napakasama itong ginawa ni Manasseh. 17. Nakasulat sa libro ng history ng mga hari ng Judah ang iba pang pangyayari tungkol kay Manasseh. Lahat ng ginawa niya at ang pagkakasala niya. Verse 18. Namatay si Manasseh at inilibing sa garden ng palasyo niya sa Uza. Sa libingan ng mga ancestor niya, pinalitan siya ng anak niyang si Amon bilang hari. Amen and amen. At yan po ang part 1 ng chapter 21, mga kapatid, no? Matindi ang ginawa ni Manasseh. Umpisa pa lang. Kaya talagang karumal-dumal na itong kanyang ginawa. Talagang sabi pa nga dito, ginalit niya ako ng matindi. No? Nagalit ang Diyos ng matindi. Kaya wawasakin niya. Talagang matindi yung kanyang ginawa
sa ginawa ni Manasseh, mga kapatid. Pero mo, ipinatayo pa yung mga rebulto, nagpagawa, at doon sa kung saan i-worship ang Diyos na sinabi niya kay David at Solomon, doon pa nagpasok ng Diyos-Diyosan itong si Manasseh. Gaano katindi ang ginawa ni Manasseh. Ginalit niya ng gusto ang ating Diyos, mga kapatid. Tayo, sabihin natin, hindi naman ako nagpagawa ng rebulto. Hindi naman ako nagpaukit, hindi naman ako nagpapatay, hindi naman ako, o hindi ko naman pinapatay o sinunog ang aking anak para ialay sa Diyos-Diyosan. Hindi nga tayo nakagawa nun. Pero saan ba tayo sumasamba nung una? O baka may mga sumasamba pa sa atin sa mga Diyos-Diyosan. O sabihin natin, maliit lang naman ang nagagawa kong kasalanan. Hindi naman siguro nagagalit ang Diyos. Mga kapatid, maliit man ang inyong kasalanan, yun pa rin ay kasalanan. Hindi ka man sumunod sa Diyos sa maliit na bagay, yun pa rin ay disobedient para sa Diyos. Hindi pa rin tayo sumunod. Hindi pa rin tayo nag-obey sa Diyos. Yun ang pinag-uusapan, maliit man o malaki, kasalanan pa rin o disobedient pa rin yung ating nagawa. Kaya isipin na natin lahat yung mga bagay na nakakasama, yung mga bagay na hindi nagugustuhan ng Diyos, at huwag na natin itong gawin. Yan ang tinuturo sa atin, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito, na huwag na tayong gumawa ng kasalanan upang hindi magalit ang Diyos sa ating lahat. Sino ang dapat sambahin kundi ang nag-iisang Diyos na nasa langit? Ano pa ang dapat gawin? Tanggapin ng puso't kaluluwa ang Panginoong Hesus na maging tagapagligtas natin. At huwag natin pabayaan ang Holy Spirit na nasa atin, na siya ay nananahimik dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Pakilusin natin siya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, laging pananalangin, laging pagbabasa ng salita ng Diyos, at hihingin din natin ang tulong ng Holy Spirit. Tatanungin natin, kagaya ng aming natututunan. Kausapin natin ang Holy Spirit at itanong kung ano ang dapat nating gawin. Humingi tayo sa Kanya ng tulong. Lagi natin siyang kausapin. Sabi nga ni Pastor Albert, gawin natin best friend ang Holy Spirit na nasa atin. Amen. And amen. Ulitin ko lang, at yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating Diyos, na huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Huwag nating bigyan ng dahilan ng Diyos upang siya ay magalit sa ating lahat. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Salamat din, alam ko mga kapatid, marami kayong natutunan. Marami na naman tayong natutunan ngayong umagang ito. Kaya, salamat sa salita ng ating Diyos. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Hingi tayo ng tawad. Hingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, salamat. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at kinausap mo na naman kami at inutusan na huwag gumawa ng kasalanan, na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Salamat, Lord. Muli mo itong pinapaalala sa atin, na huwag gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. And Lord, kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagagawa. Oras-oras, hindi araw-araw, Lord. Dahil minsan nakakapag-isip kami na hindi maganda, nakakapagsalita ng hindi maganda. Patawarin mo po kami lahat sa lahat ng aming kasalanan, simula noon hanggang ngayon, Lord. Patawad po. Patawad, Lord. Patawad, Jesus. Patawad, Holy Spirit. Patawarin mo po kami lahat, Lord. At muli mong pakinggan yung aming mga panalangin, yung aming paghihingi ng tulong, gabay at protection, Father God. Kaawaan mo po kami palagi, Lord God, 10 ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya.
yung mga taong nakikinig sa iyong mga salita at sinusunod dito, Lord, pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, proteksyonan mo po sila. Lord, bless us all, O God. Huwag mo po kami pabayaan sa araw-araw na aming pamumuhay. Pagalingin mo po yung mga may sakit at karamdaman, yung mga nagkawatak-watak na pamilya, Lord. Buuin mo po ulit. Ayusin mo po yung bawat lugar at bawat bansa namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Bawat bansa na ikaw ang gumawa, itong buong mundo, Lord, pagpalain, ingatan, proteksyonan. Gawin mo po kaming mabuting tao, mapagmahal, mapagpatawad, mapagkumbaba, at gawin mo ang lahat ng tao ay magkaroon ng takot sa iyo at merong tunay na pagsunod sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, I pray and believe na narinig mo po ang aming panalangin nito, Lord. Muli, Lord, always bless us all, guide us all, and protect us all, O God. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, Amen. I believe na narinig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa gawain natin ito. Mga kapatid, lagi nawa kayong nandyan, handang makinig ng salita ng ating Diyos. Salamat po muli sa inyo. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.